Meanwhile, in the Philippines, balita mula sa impeachment trial ni Sara Duterte. Sinabi ni Gina Acosta sa korte na inutusan siya ni Vice President Duterte na ipasa ang 105 million sa security officer nito. Ang pahayag na ito ay nagdadagdag ng tanong tungkol sa tamang paggamit ng confidential funds sa OVP. Sa Quezon City, bumuhos ang malakas na ulan dala ng habagat ngayong Lunes. Umabot ng mahigit 200 mm ang ulan sa loob ng 6 na oras. Kaya nagdulot ito ng pagbaha sa ilang lugar. Dahil dito, na-stranded ang ilang motorista at residente, kaya mag-ingat sa mga kalsadang binaha. May bagong ulat mula sa PNP tungkol sa online child abuse cases. Nakabahala kasi karamihan ng mga nadakip mula January hanggang August ngayong taon ay mismong mga nanay ng biktima. Patuloy na binabantayan ng authorities ang sitwasyon para masugpo ang ganitong krimen. Balita sa Baram Elections. Tuloy pa rin ang eleksyon sa Bangsamoro Region kahit may nangyaring ambush sa convoy ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila ang insidente na nangyari sa Maguindanao del Norte. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang paghahanda para sa parliamentary elections ngayong Setyembre. Sa weather update ngayong gabi, may low pressure area na posibleng maging bagyo sa loob ng 2 araw ayon sa Pag-asa. Patuloy din ang pag-ulan sa Luzon at Visayas dahil sa habagat, kaya asahan pa rin ang basang panahon. Maghanda na lang sa mga posibleng pagbaha at pag-ulan sa mga susunod na araw. Bantayan yung Pag-asa Advisory bukas para sa update sa LPA na pwedeng maging bagyo.